yung mic? Hindi na? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat kay Allah, ating purihin, pasalamatan, saan tayo ay naipagpapatuloy natin ang ating gawain, kung saan alam natin ang pinakamainam na gawain, khairul a'mal alallah adwamuha wa in qalla o kama qala alayhi salatu wassalam. Ang pinakamainam na gawain na mabubuti, ito yung nagagawa natin ng tuloy-tuloy, nami-maintain natin kahit ito ay kukunti lang. Ibig sabihin, hindi basihan ang marami, ang basihan sa Islam yung naipagpapatuloy mo ang iyong gawain. Ito ang kaya mahal-mahal, kapuri-puri, kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain na kung saan na ipagpapatuloy ng isang alipin. Halimbawa, na ipagpapatuloy natin ang pakikinig, na ipagpapatuloy natin ang ganitong pag-aaral, pagbabasa, bibigay natin ng meaning ng Quran sa abot ng ating makakaya. Nakaraang Sunday ay natapos tayo sa Surah At-Takwir. At ngayon tayo ay Surah Abasa. Abasa. Una, ano ang ibig sabihin ng Abasa? Ang Abasa, ito ay ang Tagalog ni Abdul Latif dito sa kanya, ang pumunot. Ang abasa, alam niyo kapag hindi mo nagustuhan ng isang gawain sa isang tao, yung parang makapaganito ka, ano ba yan? Parang gano'n. Pero walang salita yung parang hindi mo nagustuhan ng ginawa niya. Kumunot yung mukha, o kumunot ang noo. Noo ay kumunot no kapag hindi mo nagustuhan ng ginawa ng isang tao. Halimbawa, na-disappoint ka, pero yung din abasa, yung mukha, pagkunot o kumunot ang mukha o yung noo. Ano ba yung kumukunot? Yung mukha o yung noo? Noo ata, no? Parang nakaganito ka. Ano ba yan? Parang ganun. Halimbawa, kumakain ako, dinusturbo mo ako. Parang ganun. O mayroon akong ginagawa, disturbuhin mo ako. Di ba? Na yung parang, yung mukha mo, yung gano'n. Yun ang ibig sabihin ng abasa. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa abasa nito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Abasa wa tawalla. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito si Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan. Sallallahu alaihi wasallam. Ito kapag marinig natin yung pangalan ni Propeta Muhammad, agad natin, Allahumma salli ala Muhammad o sallallahu alaihi wasallam. Kung mga sahaba, radiyallahu anhum, kapag isa, kapag marami, radiyallahu anhum, kapag babae, radiyallahu anha, kapag maraming babae, radiyallahu anhunna. Pero kung lalaki, babae, radiyallahu anhum. At kapag mga malaika, alayhi salam. Kapag mga sugo, ganoon din, alayhi salam. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag Allah subhanahu wa ta'ala, o Jalla wa ala. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, Abasa wa tawalla. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad, kumunot ang kanyang mukha. At ang watawalla
Ang ginamit ni Tagalog dito, tumalikod. Ang tawalla, dito ka, umalis ka. Hindi mo pinansin. Hindi pinansin. Ang gumawa nito, sino? Si Propeta Muhammad. So, una, kung pagmasdan mo ang gawain na ito, hindi ka nais-nais. Kumunot ang mukha mo sa isang tao at talikuran mo ang isang tao. Kanais-nais bang gawain na ito? Hindi. Pero kailangan natin naman dipinsahan si Propeta Muhammad. Kasi si Propeta Muhammad ang tinutukoy dito. Kumunot ang kanyang mukha sa bagay na hindi niya nagustuhan at tinalikuran niya ang isang lalaki. Bago ko ulit, diba, repinsan si Propeta Muhammad, aray mo natin ang ano. Sabi niya, anja'ahul a'ma. Kailan ito nangyari? Isang araw, doon sa Makkah, ang Propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan, sallallahu alaihi wasallam, kausap niya ang mga malalaking, mga pinuno. Pinuno ng Makkah. Nandiyan si Abu Jahal, yung mga pinuno noon. Noong kinakausap niya yung mga malalaking tao, mga pinuno, dumating ang isang bulag. Pero Muslim. Pero yung mga taong ito na kinakausap niya, hindi Muslim, mga pinuno ng Makkah. Kaya nga nung dumating ang bulag na ito, ang pangalan ng bulag na ito, Abdullah bin Ummi Maktum. Ang pangalan niya si Abdullah, ginawa yung apelido niya, anak, sabi niya, ng nanay ni Maktum. Ang nanay niya, ang pangalan, Maktum. Ang ibig sabihin ng Maktum, bulag. Kaya tinawag ang nanay niya, parang kung Tagalog natin, kung Pilipino natin, nanay ng bulag. Nanay ng bulag. Kaya nga, ang tawag pangalan niya, si Abdullah, anak ng nanay ng bulag. Kaya nga, Abdullah bin Ummi Maktum. Si Abdullah ibn Ummi Maktum. Ito, ang bulag na ito yung pangalawang muazzin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tanungin kayo, dalawa ang muazzin ni Propeta Muhammad. Yung una si Bilal. Pangalawa ito, si Abdullah bin Ummi Maktum. Dumating bigla, kinakausap niya yung mga pinuno. Dumating yung bulag na ito at nagtatanong patungkol sa Islam. Kung baga si Propeta Muhammad, ano ang mangyari sa kanya? Kinakausap niya yung mga pinuno. At higit sa lahat, yung buong akala naman si Propeta, bilang tao, muna tayo, bilang tao, binibigyan natin halaga ang mga pinuno, ang mga lalaking tao. Kapag kinakausap natin, umaasa si Propeta Muhammad na kung makinig ito, kung papasok sa Islam, malaki ang epekto. Kasi kung halimbawa doon sa pinuno na yun, mayroong nag-Muslim isa sa kanila, lahat yung sumusunod, kadalasan sasama sa pinuno. Yun ang purpose ni Propeta Muhammad. Kaya, hindi niya ito pinansin at hindi maganda yung reaction niya kay Abdullah ibn Maktum, isang bulag. So, una, dipinsa natin kay Propeta Muhammad. Bilang tao, si Propeta Muhammad, umaasa siya na kung sakasakali, binibigyan halaga, binibigyan niya oras, pagkakataon, sinamantala niya ang pagkakataon sa buong akala niya na siya ay umaasa na kung may nag-Muslim sa kanila, maraming makapasok sa Islam o malaki ang epekto. So, kung isipin mo yung ganito, unang depensa kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin yun ang akala niya. Kaya, tinalikuran niya si Ibn Maktum. Isa. Pangalawa,
Abdullah ibn Maktum bulag. Sa pagkunot, yung pumunot ang mukha niya, nakita ba siya ni Ibn Abdul Maktum? Hindi. So kung nakita halimbawa ito, nakakakita, masama yung reaction ko, hindi magandang ginawa ko. Pero walang epekto kay Abdullah ibn Maktum ang pagkunot ng tawag doon, ng noo niya o yung mukha niya dahil hindi naman niya nakita. Dipinsa kay Propeta Muhammad. Kasi kung alam mo nakakita yun, ganun ang gawin, hindi maganda yun. Lalo na ikaw ay propeta. Di ba? Diba? So, sabi ng mga ulama, kasi kailangan natin dipinsahan na, i-balance natin yung pagpapaliwanag ng Quran. May dipinsahan. So, pero ganun pa man, si Propeta Muhammad ay maganda ang purpose, maganda ang layunin niya sa kanyang ginawa, pero hindi pa rin maganda ang kanyang ginawa para kay Allah. Sa tingin niya, yung buong akala na sa tingin niya, yung pag-ijtihad niya, pagsisikap niya, ganun bilang tao. Pero, sino yung magja-judge na maganda ang ginawa niya? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tinuruan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawag ito, itab. Ang itab ay ibig sabihin, mali ang ginawa mo. Minat si Propeta Muhammad, kaya nga isa sa mga hindi siya perfect. May pagkakamali. Sabi niya, hindi tama ang ginawa mo. Ya Muhammad, hindi tama ang ginawa mo. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ano sabi niya? Sabi niya, paano mo mapag-alaman? Baka sakaling siya, yung bulag, ay maging dalisay sa mga kasalanan at umunlad sa espiritual na pag-uunawa. Ibig sabihin, kung si bulag, kasi si bulag Muslim, yung mga pinuno hindi Muslim. Sabi niya, kung ito ang binigyan mo ng atensyon, mas ito sabi niya ang mainam. Bakit? Una, Muslim. Pangalawa, nagtatanong. Di ba? Ito sabi niya yung mas mainam kasi makinig. Ang mga yan, anong akala mo? Nakikinig ba yan sa'yo? Bakit yung mga hindi naman Muslim yan, kahit sila ay pinuno? Ang tanong, nakikinig ba yan sa'yo? Papakinggan ba ang iyong sinabi? Papansinin ba ang iyong sinabi? Parang gano'n. Ya Muhammad. Baka sabi niya, mas maano? Ito pa sabi niya, tunay na ang mas may pakinabang kung pagpiliin mo ang mga pinuno na hindi Muslim, ang isang bulag sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas pakinabang ang binigyan mo ng atensyon, yung bulag. Tingnan mo, dito makukuha yung aral, gaano kahalaga ang isang Muslim sa mga hindi Muslim, sa kabila ng mga sila'y pinuno. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Kung ikaw ay nagbigay ng paalaala, ang bulag, may pakinabang sa bulag, kasi Muslim. Pero magbigay ka ng paalaala sa mga hindi Muslim, may pakinabang wala? Wala. Maari wala. Hindi natin alam kasi, maari wala. Depende kasi sa kanila kung nakikinig o hindi. Kaya nga ang sinabi ng Quran, fadhakkir ano yung sabi na yung fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun sabi niya magpaalaala ka ya Muhammad at ang pagpapaalaala may pakinabang sa mga mananampalataya. Kung nagpapaalala ka sa hindi Muslim, may pakinabang ang paalala mo? May pakinabang? Hindi naman siya Muslim. Iba naman ang pinapaniwalaan, iba naman ang sinasamba. Paalala mo ng Quran, paalala mo ng hadis. May pakinabang?
Ha? Pero kung mananampalataya, Muslim, ang pinahalaan mo, Quran, Hadis, Islam, may pakinabang? May pakinabang siya'y mananampalataya. Sinabi niya ng Quran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, amma man istagna. Doon saan? Amma man istagna. Binalikan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pinuno. Yung mga pinuno na yan ay nagmamalabis. Ang istagna, amma man istagna, sabi niya, at siya na nag-akala sa kanyang sarili, siya ay may sariling kasapatan. Kasi ang mga pinuno ngayon, wala. Ang tingin nila sa sarili nila, sapat. Mayroon silang kasapatan, hindi sila nangangailangan. Ang mga hindi mananampalataya, ang tingin nila sa sarili nila, hindi nila kailangan si Allah. Kaya nga hindi sila kumikilala sa Allah. Kaya nga hindi sila sumasamba sa Allah. Kasi tingin nila, hindi sila nangangailangan kay Allah. Ang mga mananampalataya, tayong Muslim, bakit sumasamba tayo kay Allah? Dahil nangangailangan tayo sa Kanya. Sinabi ng Allah sa Quran, antumul fuqara. Lahat kayo nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga hindi mananampalataya, ang tingin nila sa sarili nila, hindi nangangailangan kay Allah. Kaya amma man istagna. Ang mga sila na tingin nila sa sarili nila, mayroon silang kasapatan, hindi nangangailangan ng pangangaral. Fa-anta lahu tasadda. Sa kanya, ikaw ya Muhammad, ay nag-uukol ng pansin. Sila yung binigyan mo ng atensyon. Instead na si Bulam, mananampalata, ito yung mga pinuno, ya Muhammad, ang binigyan mong atensyon, yung mga ito. Yung mga hindi naman mananampalataya. Pero yung mas may pakinabang, ito. Pinagsabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta alayhi salam, wama alayka alla yazakka. Ito ay hindi mo pananagutan kung siya ay hindi maging dalisay. Ang mga hindi mananampalataya na yan, kung hindi sila maniniwala sa iyo, wala kang pananagutan ya Muhammad. Kung hindi sila maging Muslim, wala kang pananagutan. Tayo lahat, kahit pamilya natin, anak natin, kapatid natin, sino man, tao sa mundo, hindi natin pananagutan ang hindi nila pag-Muslim. Ang mahalaga, nagparating ka. Kaya nga ang lahat ng mga propeta alayhi salam, sinasabihan ni Allah, wama alayka illa balahul mubin. Wala sa inyo, wala kayong gagawin, maliban na lamang kayo ay magparating lamang. Parating yung Islam. Maniwala sila o hindi, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nangangailangan sa tao. Pero yung tao nangangailangan sa Islam. Parating nyo, kung ayaw nila, hindi mo pananagutan ang hindi nila pag-Muslim. Hindi mo pananagutan. Yan ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, hindi mo pananagutan ang hindi pag-Muslim ng mga tao na yan. Na binigyan mo ng atensyon kaysa sa bulang na isang Muslim mananampalataya. Wa amma man ja'aka yasa. Tapos bumalik na naman sa bulag. Ngunit sabi niya, ang dumating sa iyo, nagsumikap. Imagine paano yung bulag nakarating sa kanya. Paano yung paghihirap ng isang bulag? Paano ang paghihirap ng isang bulag para makarating kay Propeta Muhammad na hindi siya makakita? Kaya sabi niya yung ja'aka wa huwa wa amma man ja'aka yas'a. Nagsumikap niya Muhammad para makarating sa iyo. Wa huwa yakhsha. At siya sabi niya ay may takot sa Allah. Fa anta anhu talaha. Ikaw ay sa kanya ay hindi nagbigay ng pahalaga, ya Muhammad.
Hindi mo binigyan pahalaga ang isang mananampalataya, ang isang Muslim na nagsumikap, isang bulag, na nagsikap para makarating sa iyo. Ikaw ay hindi mo pinansin. Bagkus ay nangunot pa ang mukha mo at tinalikuran mo pa. Imagine na yung bulag. Kung baga napagsabihan si Propeta Muhammad dahil sa bulag. Dahil may mali. Ito yung Allah subhanahu wa ta'ala, tinuturuan si Propeta Muhammad kung mayroon pagkakamali. Wawayak sa paantano talaga, kalla innaha tadhkira. Sabi niya, hindi, huwag mong gawin ito. O Muhammad, imagine yung caption niya, huwag mong gawin ito. Katotohanan ito, ang Quran ay mga pagpapaalaala at tagubilin lamang. Ang Quran, magpapaalala lang. Kaya magparating tayo ng Quran, paalala lang. Hanggang ganun lang tayo. Maniwala o hindi, paalaala lamang. Sa mga nakakalimot, kailangan ng paalaala. Kaya yung mga mananampalataya, isa sa mga gawain na mainam, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Ibig sabihin yung pagpapayuhan sa isa't isa ng katotohanan at pagpapayuhan ng isa't isa ng pagtitiis, pagtitimpid dito sa Islam. Dahil ang Islam, kapag pinasok mo ang Islam, hindi ito, madali ang pagpasok sa Islam, Madali ang pagpasok sa Islam. Pero mahirap manatili sa Islam. At ang kabilin-bilin sa atin ng Islam, ng Quran, ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanggang kamatayan, manatili kayo sa Islam. Kabilin-bilin. Actually, hindi lang ito. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sa ibang aya, matakot sa Allah, sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pananatili sa Islam. Kasi na maraming pagsubok. Hindi maaari kapag sinabi mo na, Muslim ka, hindi ka susubukan. Hindi maaari. Yung mga sinauna, iba-iba na yung pagsubok sa kanila. Iba-iba na. Para maging aral natin. Nandyan, yung mga sahaba, sinubukan sila sa kahirapan. Imagine sa kanila, nung pinasok nila yung Islam, nung nag-hijrah sila, imagine ang sinabi ng mga musyrik sa Makkah, kung sasama kay Propeta Muhammad, mag-hijrah, mag-migrate papunta sa Madina, iiwan ninyo ang lahat ng gamit ninyo. Iiwan ninyo yung kayamanan ninyo. Ang hirap, no? Pagsubok, unang pagsubok sa kanila. Imagine, iiwan mo, paano yung mag-migrate na walang ipadala sa'yo? Ang madala mo lang, ilan lang yung gamit mo. Yung bahay mo, maiwan mo. Yung kayamanan mo, maiwan mo. Anak buhay mo, nandoon sa Makkah, maiwan mo. Ang hirap ng pinagdaanan ng mga sahaba, na ikaw, sinabi mo, Muslim ka. Maraming kailangan i-sacrifice. Kailangan na daanan mong pagsubok. Ang pinaka-purpose naman ay upang subukan ka rin. Gaano ka katatag. Dapat sa mga sinusubok, ito rin ang sinabi ng hadith, susubukan ang isang tao kung gaano kalakas ang kanyang pananampalataya. Kaya nga ang matinding pagsubok ang mga propeta. Pagkatapos yung mga salihun, summa amsal pal amsal. Ibig sabihin, kung malakas yung iman mo,
matindi rin ang pagsubok sa iyo. Asahan mo. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faman sha'a zakara. Kaya't sino man ang magnanais, hayaan siyang mag-ukol ng pag-aaral dito sa Quran. Sino man ang gusto, pag-aralan niya ang Quran, gawin niya ito bilang paalaala sa kanya. Gawin niya ang Quran. Wala nang higit, tulad ng sinabi natin, wala nang higit na mainam na magbigay ng paalaala sa atin maliban sa Quran. Higit na ang Quran. Dahil ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagbabasa dito talaga may epekto sa ating mga puso. Kaya ang pagbabasa ng Quran ay makalambot na puso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuna zadatuhum imana. Ang mga silang mananampalataya kapag binasa ang Quran, wa idza tuliyat alayhim ayatuna zadatuhum imana, ay madadagdagan ang iman nila. Wajilat qulub, ibig sabihin madadagdagan ang takot nila sa Quran. Kaya ang Quran, sinasabi, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ang Quran ay maggagabay, papapunta sa matuwid. Wa yubashshirul mu'minin, at binibigyan ng magandang gantimpala o magandang balita na mapasa kanila ang ajran azima, malaking gantimpala sa Quran. Kapag aanoin natin Quran, napakaraming kabutihan ng Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran fi suhufin mukarramah. Ang Quran ito ay nasa mga talaan na iniingatan sa karangalan at lawhil mahfuz. Nabanggit na natin ang Quran. Fi lawhil, yung sa suratul Buruj, wal Quranul Majid fi lawhin mahfuz. Ang Quran ay marangal, banal, ay napangalagaan doon sa lawhin mahfuz. Ang lawhil mahfuz, ito yung pinagsulatan ng lahat. Kaya ang isa sa mga pagkatapos nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang arsh, ang sinunod niyang inilikha yung panulat at siyempre yung pagsusulatan. Sabi niya, sumulat ka at sinulat ng lahat at kasama doon ang Quran na isulat. At ang lawhil mahfuz, pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaano dito. Walang makalapit. Ang nakangalaga dito si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakalam maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Fi lawhin mahfuz. Ang Quran, bumaba siya papunta dito kay Propeta Muhammad, kinukuha lang doon sa lawhil mahfuz. Kasi nakasulat na yan lahat. Pati yung umupo ka ganyan, Brother Lino, ay nakasulat sa lawhil mahfuz. Ang pumunta ka dito sa araw na ito, nagkapi ka, nagano ka ganito ganyan, nakasulat sa lawhil mahfuz. Bago mangyari ang anumang pangyari, sa hinaharap, sa ngayon at sinaharap, nakasulat sa lawhil mahfuz. Lawhil, pinagsulatan, di ba sinabi ko? Inilikha ang panulat. Siyempre, ninulat, saan sinulat? Saan siya sumulat? Ang tawag pinagsulatan, lawhil mahfuz. Ang law yung pinagano. Nakasulat doon ang lahat ng nakatakdaak. Halimbawa ako nakasulat doon kung anong mangyari sa akin. Mula nung pinanganak ako, ganito hanggang sa mamatay ako, hanggang nakasulat doon. Ano ang kakainin mo, ano yung gusto mo, anong mangyari sa'yo. Nakasulat doon. Huwag natin sabihin program. Magkaiba yung program at saka nakasulat. Wala akong sinabing program. Nakasulat.
Magkaiba yung pinogram. Kapag pinogram, parang computer yung sinabi. IT. Okay, ganito. Para maintindihan mo. Kasi itatanong mo, paano may sulat? Kasi hinaharap pa. Halimbawa, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala magmumuslim ka. Sa anong taon, kailan taon, kaya naisulat sa Lauhul Mahfuz. Advance ang kaalaman ni Allah. Hindi ka panilikha, alam na ni Allah ang mangyayari sa iyo. Kaya sinulat niya doon ang anumang mangyayari sa iyo base sa kanyang kaalaman. Ano yung program? Hindi program. Sinulat kung ano yung mangyayari sa iyo, ang nais mo, ano ang piliin mo, anong kurso ang gusto mo. Maging doktor ka, engineer ka, anuman, ang nanaisin mo, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kasi sinulat na. Hindi yung program. Ay, lumalim tayo dito, nabalik tayo. Marfu'atin mutahhara. Na mataas na karangalan na nanatiling dalisay na banal. Ibig sabihin ito yung Quran. Bi-aidi safara, sa kamay ng mga taga-sulat, mga anghel. Ang sinusulat ng mga anghel, lalo na yung mga talaan, kasi yung mga anghel kasi, nagsusulat din sila. Ano lang ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi mayroong anghel taga-sulat. May anghel taga-sulat. Ano lang ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Ay, mas lang alam. Mga anghel walang alam, kahit anghel yan. Maliban kung ano lang ang sabihin ni Allah. Kaya nga maalala niyo yung sinabi na, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Sinabi na ng mga anghel. Sabi na, maluwalhati kaya Allah, wala kaming alam. Maliban kung ano lang ang pinaalam mo sa amin. Anghel yun. Anghel yun. Yun yung sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng mga anghel kay Allah. Nung paglikha kay Adam, sabi niya, bakit lugay ni Adam ganito, ganyan. Pero nagpapaliwanag, gusto niyang paliwanag. Tapos nung nilikha si Adam, pinaalam ng ano. Ano ito? Ano ito? Tinanong sila ni Adam. Hindi siya makasagot. Sabi niya, maluwalhati kayo. Wala kaming alam. Maliban kung ano lang pinaalam mo. Ibig sabihin, ganun yung mga anghel. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kiramin barara. Ang mga anghel, katangian nila, kiramin barara. So dito, ang ginamit, barara. At ginamit sa ibang sura, yung innal abrar. Dito naman, kiramin barara. So anong pinagkaibahan ng barara at saka yung abrar? Pero mula sa bir. Ang barara, ay babasahin ko muna yung Tagalog niya, kung anong sinabi niya. Kasumpa, sabi niya, nakarangal-rangal at masunurin. Pero ito yung tapsa nila. Ang mga ulama, ang barara ay umabot sa pinakadulo ng kabutihan. Kaya nga hindi pwede ang barara sa mga tao. Kasi hindi umabot sa sukdulan ng kabutihan ang tao. Kaya nga ang barara ginagamit sa mga anghel. Kaya ang tinutukoy dito kiraming barara. Ang mga anghel umabot sa sukdulan ng kabutihan pagkasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa tao, ang ginamit niya Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrar lafi naim. Tinawag lang sila abrar. Ang abrar, ulo mabuti. Masunurin din, pero hindi gaano. Hindi sukdulan ng kabutihan. Makita ninyo? Pinagano yung barara, kaya ang ginagamit barara sa mga anghel. Ang ginagamit sa tao, abrar. Puro yung mga barara. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutilal insanu ma'akpara. Kasumpa-sumpa ang tao na hindi nanampalataya kay Allah, siya ay napakawalang utang na loob.
Imagine, kutila. Ang kutila, ang ginamit dito ni Abdul Latif Eduardo Arcio nito. Ang ino niya yung kutila, kasumpa-sumpa. Ang kutila parang, ganun din, malun. Parang wala ka na sa, pag sabi sumpa, kasi pag sinumpa, wala ka na sa awa ni Allah. Hindi, huwag mo na yung walang saysay, walang ano. Ang meaning ng kapag sinumpa ka ni Allah, kaya mayroon laan Allah, mayroon mga hadis, isinumpa ni Allah ang mga lalaki nagpababae, ang babae. Ano ang ibig sabihin ng salitang isinumpa? Kapag ginamit ang salitang sumpa, sinumpa ka ni Allah, ibig sabihin, malayo ka sa awa ni Allah. Na kung wala na yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, nangangailangan ang tao sa Allah. Kaya nga nagsasala tayo, niluluhod natin yung ulo natin papunta sa baba. Bakit? Nagmamakaawa ka kay Allah. Ngayon, isunumpa ka na. Wala ka na sa awa ni Allah. Nasaan yung pupuntahan mo? Lahat makapasok sa paraiso sa awa ni Allah. Nagimawa ka ng kasalanan, kasumpa-sumpa, maalis ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Wala ka nang papunta ng perno. Kutila insanu ma'akfara. Saan sila, bakit sila sinumpa ni Allah? Dahil hindi sila nagpasalamat. Kasi yung kafir, ibig sabihin ng kafir, hindi nagpasalamat. Kaya tinukoy dito sabi niya, siya ay napakawalang utang na loob. Anong ibig sabihin ng utang na loob? Ang utang na loob, kahit hindi ako marunong sa Pilipino, paliwanag ko na. Ang utang na loob, mayroon akong ginawa sa'yo, mabuti. Pero instead na suklian mo ako, hindi ka pa nagpasalamat sa akin, pero iba pa yung pinagpapasalamatan mo. Instead na sumunod ka sa akin, iba pa yung sinunod mo. Ito ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa tao, binigay ang pangangailangan, binigay ang lahat sa kanya, binigyan ng paningin, binigyan ng lahat. Pero iba pa rin ang sinamba. Iba pa rin ang kinilala. Iba pa rin ang pinagpapasalamatan. Anong klase kang tao? Uy, inis naman ng ano na yan. Wala pa tayo sa kalahati. Ipatay mo muna kasi late din na tayo nagsimula, no? Kasi isang linggo lang, isang linggo. At saka ulan pa, hindi tayo makauwi, no? Tuloy pa natin? Ha? Tuloy lang. Siya yung nagano dito. Siya yung masusunod. Siya yung namamahala dito. So, ituloy. So, hindi nagpasalamat. Na-explain ko na ba sa inyo yung paano ang pagpapasalamat kay Allah? Paano? Sino yung makasagot? Paano ang tamang pagpapasalamat kay Allah? May tatlo yun. Mabuo, ibig sabihin tunay ang pagpapasalamat. Una, sa puso. Paano ang pagpapasalamat sa puso? Ibig sabihin, tanggapin mo, paniwalaan mo ang lahat ng mayroon ka mula kay Allah. Yun ang pagsasalamat ng puso. Paano ang pasasalamat ng dila? Bibigkasin mo, alhamdulillah, salamat kay Allah. Alhamdulillah, pagpupuri sa Allah, yung bigkasin mo, yung sa puso mo bibigkasin mo. Sabi mo, ito ay mula kay Allah. Ikwento mo, pamabini matirabbika padis, ang mga biyaya pahatikan. Sabi mo, bro, alam mo, si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ako ng biyaya. Ang biyaya niya, nakakuha ko ng bagong motor, na kaya kong hinulugan. Biyaya niya, ikwento mo. Biyaya, bakit sino ba yung nagganon yan? Ha? Sino?
Ha? Sa pamamagitan ng pagbibigkas, ikwento mo sa mga kapatiran na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gabay, rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon na akong bagong motor kahit hulog-hulugan. Pasasalamat sa dila. Pasasalamat sa katawan, gagamitin mo ang anumang biyaya ng Allah sa tama. Ang motor na yan, gamitin mo sa tama. Yan ang pasasalamat na sa gawa. Ang cellphone na binigay sa iyo, sino nagbigay? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Pasasalamat ng katawan mo, gagamitin mo sa tama. Kung hindi mo ito ginamit, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang utang na loob. Ito binanggit ng Quran. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min ayyi shay'in khalaqa. Bakit niyo hindi kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala? Min ayyi shay'in khalaqa. Sa ano bang kayong bagay nilikha ni Allah? Anong bagay ba kayo? Saan ba kayo nagsimula? Saan ba kayong bagay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Saan ba tayo nilikha? Mula sa similya. Tapos min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ito na sinabi niya na pala. Siya ay nilikha namin mula sa nutfa. Mga patak ng similya ng lalaki at babae. At aming binigyan siya ng ganap na sukat. Yung ginawa na tayong tao. Kasi galing kasi similya, tapos nabuo ka, naging tao ka. Ayan ang sinasabi. Tingnan mo ha, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kayong utang na loob. Hindi man kayo magpasalamat sa akin sa pamagitan ng tatlo na yun. Yung pasasalamat. Ako sabi niyang lumikha sa iyo. Saan ba kayo nanggaling? Saan ba kayo mula sa nilikha? Nilikha ikaw mula sa nutfa. Summa sabila yassara. At matapos kanyang at pagkatapos kanyang ginawa na maging magaan ang daan sa kanya. Lahat ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala madali. Madali kang maghanap buhay. Lalo ng kautusan niya Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpunta kay Allah ay na madali. Yassara, yasir, madali. Thumma sabila yassara. Ang mga daan, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, madali. Ang patungo sa paraiso, madali sa pamagitan ng pag-aaral. Ang anumang paghanap buhay, madali. Magtanim ka, nandyan na ang lupa. Umuulan pa, nagdidilig pa. Dinidiligan pa ng ulan. Di man dali. Binigyan ka pa ng mga talento. Mayroon kang diskarte kung paano gawin ang isang bagay. Napakadali. Ito yung sinabi ng sabi. Pagkatapos sabi niya, ginawa mo ang lahat ng buhay mo, alalahanin mo. Yun naman sinabi ng Allah. Summa amatahu faakbara. Pagkatapos sabi niya ay kayo ay mamamatay, matapos kayo ay kinikilan ng buhay at inilagay siya sa kanyang libingan. Ito lang hantungan natin. Pinapaalala sa mga tao, o kayo mga tao. Sabi niya, ang mga hindi magpasalamat sa akin. Hindi kumilala sa mga biyaya na binigay ko sa pamamagitan ng yung sa puso, sa dila at saka sa gawa. Isinumpa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo kayo sa awa ni Allah dahil ako ang lumikha sa inyo. Ginawa mong madali ang daan ng pamumuhay ninyo, ang lahat. At alalahanin ninyo, pagkatapos kayo ay mamamatay, ililibing kayo. Tama naman. Wala tayong magawa. Part ng buhay, tatanda, hihina ang buto. Wala. Si Brother James, natin, gano'n, karatista malakas. Ngayon, hindi niya na nakarati yung, Yung karatista, magandang, katawan. Pero, pag tumanda ka, wala tayong magawa. Nawala yung pagkamaster. Kaya kasi lalambot at lalambot ang buto natin. At pinaliwanag ko na, ang hangganan, punta sa taas, tapos pababa, anong edad? Sa edad ng 40.
Mula sa ipinanganak ka hanggang sa 40 na taon, palakas ng palakas, palakas ang buto mo. Ang lakas mo. Pag abot ng 40, kailangan mo ng calcium. Sinabi lang ng mga doktor, hindi lang ito yung Quran, hindi lang katuruan ng Islam. Bagkus sinasabi ng doktor, kailangan sa edad, sabi niya, Atoy, sabi niya, pag abot mo ng 40, kailangan mo ng calcium pagpalakas ng buto. Pero kahit anong calcium, anong pagpalakas ng buto ang gagawin mo, tapos na ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalambot, ihina ang buto mo. Kaya nga, kahit ka mag-calcium, kung makuha yan sa calcium, yung mga matanda, malalakas pa rin. Pero kung iidad sila ng iidad, tatanda, ihina pa rin. Wala pa rin. So, ito yung pinapalala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalamat kayo sa akin para hindi mawala ang awa ko sa inyo. Pero inshallah, pagpatuloy na lang natin sa susunod kasi mahaba pa yun. Kahit anong gawin natin, abutan tayo ng baka tahajjud. Hanggang dito lang para kasi mahaba kasi yung surah, isang page yun.